We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Exclusive, mahigit 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng otoridad sa isang babae sa Batangas City. Dalawang piloto ng Philippine Navy patay nang bumagsak ang pinapalipad na training helicopter sa Cavite City. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binigyang diin na wala ng extension ng deadline ng PUV consolidation sa April 30. LTFRB-4A hinihikayat ang mga transport group na magpa-consolidate na. Kalsada sa bahagi ng Barangay Banaba South sa Batangas City, pansamantalang isinara sa mga motorista. Alternatibong ruta, alamin. At isang Batanggenyo nakatakdang tumanggap ng prestihiyosong Leonardo da Vinci Award sa Milan, Italy. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nasabat ng otoridad ang mahigit 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang babae sa Batangas City. May exclusive report si Paul Hernandez. Walang kawala sa mga otoridad ang babaeng ito matapos maharang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Batangas sa Batangas Port hapon nitong Miyerkules. Tiniktikan siya ng mga operatiba kaya't agad na pinababa ng barko. Dito na nasamsam ang mga nakaplastik ng umano'y shabu na nakalagay lang sa paper bag. Ayon sa operatiba, patawid sa Mindoro ang sospek. Ang ating pong arestado ay may dalang motor. So, dadaan siya ng marshalling, kukuha ng ticket, tapos diretso na yan ng sampa ng barko. Pina-countercheck natin kung if it is really truly dangerous drugs. So gamit po ang ating K9, kasama po ang ating PCG na K9 din. Tumitimbang ng hindi bababa sa 500 grams ang illegal na drogang nakuha na may street value na mahigit 3.4 million pesos. Nagsisilbi raw na transporter ang naarestong sospek. Posible na malaki ang grupo na binabaksakan or ang mismong grupo na kasama ng ating nahuli. Kasi unang-una, ang 500 grams ay napakalaking volume para i-distribute sa iisang area lang. Nangyayari raw ang transaksyon online. Iniimbestigahan na ang pagdadalhan sana ng sospek ng illegal na droga at kung saan ito kinuha. Isa sa mga napakalaking bagay na tulong dito is yung interagency operability and collaboration among law enforcers within Batangas Province, lalo na dito sa Batangas City and sa Port of Batangas. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa sospek. Sinisika pa siyang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kasalukuyan siyang nakadetine sa PIDEA Calabarzon Office sa Calamba City, Laguna. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala ng extension ng deadline ng PUV consolidation sa April 30. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Sa tala ng LTFRB-4A, 80% na ang mga rehistradong PUJ sa rehiyon ang consolidated habang patuloy pa nilang hinihikayat ang 20% pa na magpa-consolidate na rin. Matapos ang ilang beses na ibinigay na extension sa deadline ng consolidation sa mga traditional jeepney para sa PUV Modernization Program, sa katapusan na nitong buwan ang pinakahuli ayon sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sabi ng LTFRB-4A, paraan ito para mas mapabilis ang jeepney modernization ng pamahalaan. Ang modernization ng ating mga pambansang transportasyon is since 2017 pa po ito.
So medyo mahaba-habang panahon na rin po at saka marami na rin pong konsultasyong nagdaan. Siguro po yun ang naging rason ng ating pinakamamahal na Pangulo na hanggang April 30 na lang po ang application for consolidation po. Hindi ito yung pagpapalit ng mga bagong units ng mga sasakyan. Consolidation po. Bagay na minamadali na raw ng chairman ng Cavinti Laguna Transport na si Noel. Para kasi sa kanya, mas madali kung consolidated ang mga units na bumabiyahe para iisang liaison officer na lamang ang nag-aasikaso at kakausap sa mga miyembro nito. Kasi itong individual franchise, napaka-busising maglakad. Pag naisa na yung franchise, isa na lang yung maglalakad. Tsaka ito kasi dapat pag ikay na-consolidate na, mas mabilis nang magproseso ang paglalakad. Bukod pa raw dito, mas marami ang posibleng benepisyong makuha ng mga driver kapag consolidated na ang kanilang prangkisa ayon sa LTFRB4A. Yung driver may imbes na arawan yung sahod, buwanan po magiging parang empleyado sila ng transport service entity po. So meron na silang SSS, PhilHealth at saka other legal governmental deductions po. So may pag-ibig na rin po sila lahat. Ito po is parang negosyante na rin po nila because they are part of the transport service entity. Kung member sila, they will be an entrepreneur. Pero kung pabor si Noel sa consolidation, kabaligtaran ang jeepney operator na si Ana at ang driver operator na si Mark Kevin. Ang amin po kasi gusto po namin is single franchise po. Sa amin po nakapangalan, kami po ang magmo-modernize. Ayaw po namin talagang sumapi po sa kooperatiba dahil hindi po namin kakayanin ang pagbayad po noon. Kahit po yan 1 million laang. Kami naman po hindi tutol dyan sa modernization. Bigay lang po sa amin yung kalidad na kailangan nila. Susunod po kami. Mga kasi banda-banda dyan, mga kabilang taon, halimbawa, hindi kami naka-withdraw. Pilitin kunin sa amin namin prangkisa, kahit di kami payag. Kasi nasa, nasa kooperatiba. Kooperatiba na may hawak niyan. So mas gusto nyo? Mas gusto na single operator na lang. Hirit naman ng LTFRB4A sa mga nais pang magpa-consolidate ng kanilang mga unit, bukas ang kanilang opisina Lunes hanggang Sabado upang magbigay daan sa mga hahabol mag-apply sa consolidation. Ace, nagsabi naman ang grupong Piston at Manibela na magsasagawa sila ng 2 araw na transport strike sa April 15, hinggil pa rin sa hindi nila pagsang-ayon sa PUJ consolidation. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Patay ang 2 piloto ng Philippine Navy sa pagbagsak ng isang training helicopter sa Cavite City. Nagsasagawa raw ng training flight ang Robinson R-22 helicopter na galing sa Sangley Point. Nang mag-emergency landing ito malapit sa Cavite City Public Market kaninang umaga. Ayon sa Police Regional Office ng Calabarzon, dead on arrival sa ospital ang isa habang nasawi ang isa pa habang ginagamot. Sabi ng Philippine Navy, grounded muna ang lahat ng parehong aircraft habang gumugulong ang investigasyon. Iimbestigahan daw nila ang lahat ng anggulo. Dumaraan naman daw sa regular na inspeksyon at maintenance ang lahat ng kanilang aircraft. Sugatan ng 42 anyos na babaeng driver ng e-bike nang makabanggaan ng isang pick-up sa Nasugbu, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Sugatan ang 42 anyos na babaeng driver ng e-bike na ito matapos mabundol ng isang pickup truck habang binabagtas ang kahabaan ng barangay Maya-Maya sa bayan ng Nasugbu, Batangas pasado alas 11 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, nasa unahan ng pickup ang e-bike at bigla umanong nagmabilis ang pickup kaya nagpang-abot ang 2 sasakyan sa isang humps. Dito na raw natumba ang e-bike at sa lakas ng impact ng pagkakabangga, nagtamo ng mga matitinding sugat ang driver nito ayon sa pulisya. Nasa impluwensya rin umano ng alak ang driver ng pickup kaya nangyari ang insidente. Allegedly, yung driver ng pickup ay under the influence of intoxicating liquor. Mabilis po ko dahil kung hindi mabilis, hindi na sana po yung inabot na nabangga. Kasi ang e-bike naman po ma'am, hindi makakatakbo lang mabilis Ayon sa pulisya, agad na naisugod sa ospital ang driver ng e-bike habang inimbitahan naman sa Nasugbu Police Station ang driver ng pickup para sa karagdagang investigasyon.
Kaninang umaga nagkaroon na ng kasunduan ng dalawang panig at hindi na magsasampa pa ng reklamo ang biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang magkabilang panig. Pag-iingat sa kalsada ang paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista. Para po sa ating mga motorista, ma'am, huwag po tayong masyadong mabilis magmaneho at saka siguraduhin po natin na hindi po tayo kasi po may karampatang parusa po yan pagka yung nagdadrive ka ng lasing at saka under the influence of drugs. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang kalsada sa bahagi ng Barangay Banaba South sa Batangas City upang isailalim sa rekonstruksyon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, nakitaan kasi ng mga crack o bitak itong kalsada kaya isinasailalim sa reconstruction. Ayon naman sa DPWH ay imomonitor daw nila ang proyekto. Sinimula na ang pagbabakbak sa kalsada na bahagi ng Barangay Banaba South sa Batangas City. Hindi na muna pinadadaanan sa mga motorista habang isinasailalim sa rekonstruksyon. Sira-sira na raw kasi ito at kailangan na rin palaparin. Bako-bako nga po, tapos nga po yung ang daan po na hindi may karak na rin pong kaunti. Kailangan po idugtong na po dun sa magandang daan para po maganda pong daanan ng mga sasakyan dito. Ang dating aspalto gagawin ng sementong kalsada. Habang hindi pa pinadaraanan, inaabisuhang sa mga alternatibong ruta muna dumaan. Umaaray naman ang ilang residente na apektado ng pagawain. Ayon sa abiso, 1 hanggang 2 buwan ng proyekto. Lakad ako ganon. Pero malimit naman nilalakad ko rin kapag hindi mainit ang araw. Ngayon kaso mainit ang araw, dapat may tricycle yan. Bagsak ang business namin pagka ganyan. Sana naman ma-shorten yung 2 months na yon. Dapat tuloy-tuloy ang trabaho. Pero tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH Batangas 2nd District Engineering Office, magiging mabilis ang rekonstruksyon. Napaikli namin yan para mabilisan agad. Mabilis lang yan, baka hindi pa abutin ng 2 months yan. Alam mo namin pong mahirap po ito, kaya lang po sa ikaaluan din po natin at sa gaginahawa po na maganda ang ating kalsada po. Kahit ang barangay nakiusap na ring madaliin ang pagawain, hinihiling na tapusin ito bago matapos ang buwan ng Mayo. Ace, mula sa 4 meters na lapad itong kalsada ay gagawin daw itong 5 meters. Ayon naman sa punong barangay, isa sa mga alternatibong daan ay doon sa Lourdes Subdivision sa Barangay Bulbok. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nangangamba sa kanilang kaligtasan ng ilang residente sa Barangay Lumbang sa Lipas City matapos ang nangyaring pamamaril kahapon. Narito ang report ni Denise Abante. Halo-halong emosyon pa rin daw ang nararamdaman ngayon ng 26 anyos na si Maika, residente ng Barangay Lumbang, Lipas City matapos ang nangyaring pamamaril sa kanilang lugar kahapon. Matatanda ang mag-aalas 8 ng umaga kahapon ng pagbabarilin ng isang jeepney driver ang kapwa jeepney driver na dahilan ng pagkamatay nito. Sa pool sa CCTV ang paghabol ng suspect sa lalaking umano'y nakakita sa pamamaril. Ayon kay Maika, matapos ang habulan, pumasok sa loob ng kanilang bahay ang suspect, dala ang baril kaya nagdulot ito ng takot sa kanila. Trauma din kasi syempre sa amin nga pumasok na bahay. Unang-una talaga natakot ako sa safety ng mga bata, namin pamilya, tapos yung sa mga kapatid ko na nakasama niya sa kwarto. Kasi syempre may baril, hindi naman natin alam kung anong kaya niyang gawin dahil hindi ko alam kung anong takbo ng isip niya nung oras na yun. Bagong gising lang daw sila noong mga oras na iyon. Dumaan daw ito sa gilid patungo sa likuran nilang pintuan pero sa huli, sumuko rin ang suspect sa otoridad. Medyo nagtagal pa kasi pumasok siya doon sa isang bahay
considering na meron siyang dalang baril, so ina-assume namin na may lamang bala pa. 3 yung kasama niya doon, isang PWD tapos 2 minor. So, ang ginawa nila, nagawa sila ng tactical operations with the SWAT, pero sinabi niya, susuko lang ako kay Kapitan. So yun, in-approach ako ni Major Villanueva na kaya kailangan namin pagtulungan. Then peacefully, lumabas naman siya at nagpaposas. Bagamat nakakulong na ang suspect, takot din daw ang iniwan nito sa residenteng si Marvin. Nakarinig ako ng 3 putok, kahit sino naman. Tapos biglang nagkagulo, nakakapangamba nga lang ako nung hindi ko alam kung anong nangyari kasi. Tapos nakita ko lang na may tumatakbo, nagsigawan. Sa kabila ho nun, ay di siyempre, yun ho kamag-anakan, ay nakakalungkot pa rin. Yung bagay, naasa kaming magbabago ay kaso, hindi na ho Pagtitiyak naman ng pamunuan ng barangay na mas hihigpitan at paiigtingin pa ang pagpapatrolya ng mga barangay tanod sa kanilang nasasakupan. Mas mag-e-enforce tayo. Ang gagawin natin, lahat ng lumalabas at pumapasok dito sa ating barangay ng mga bago, kailangan may kuha natin yung mga profiles nila, saka yung mga proper documents. At saka yung coordination natin with PNP, napaka-effective, napakabilis na rin ang responde. Ayon sa pamunuan ng barangay, humiling ang pamilya ng pribadong pagluluksa sa namatay na kaanak. Balak ding iuwi ng pamilya ng biktima ang mga labi nito sa Oriental Mindoro ngayong araw. Nai-inquest na rin kahapon ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Patay ang isang driver ng pampasaherong bus matapos maaksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Sitio Mangrove, Barangay Ibabang, Palsabangon sa Pagbilao, Quezon, madaling araw nitong Martes. Ayon sa investigasyon ng pulisya, hindi natansya ng driver ng bus ang pakurbang bahagi ng kalsada hanggang sa sumalpok ito sa 2 bahay sa gilid ng highway at dumiretso sa isang puno. Nadamay rin ang isang nakaparadang tricycle at motorsiklo sa lugar. 8 pasahero ng bus ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din sa insidente ang isang babae na may-ari ng isa sa 2 bahay na nasalpok ng bus. Dinala mga sugatang biktima sa isang ospital sa Lucena City, Quezon. Sasagutin naman umano ng pamunuan ng kumpanya ng bus ang gastusin ng mga sugatang biktima, maging ang pagsasaayos ng mga nasirang ari-arian. Isinailalim sa pagsasanay ang nasa 100 barangay tanod, BHWs at tricycle drivers sa Lipas City, kaugnay sa Basic Life Support. Narito ang report ni Denise Abante. Tamang pagbebenta, pagresponde sa pasyente at tamang pagsasakay ng mga biktima sa rescue vehicle. Ilan lamang yan sa mga itinuro ng Lipas City Disaster Risk Reduction Management Office sa humigit kumulang 100 tricycle drivers, barangay health workers, tanod at mga residente ng Barangay Lumbang, Lipas City kaninang umaga. Layon daw nitong mabigyan at madagdagan ang kaalaman ng mga residente at ilang first responders sa mga insidente sa barangay tulad ng mga aksidente. Most of the time, laging vehicular accidents Malaging collision ng mga sasakyan. So minsan medyo fatal yung nangyayari. So pagka ganun, tapos may mga bali, hindi kami basta makahawak sa kanya unless tatawag kami sa rescue ng LIPA. So kapag halimbawang equipped na kami ng knowledge sa pag-handle ng mga ganyang insidente, at least malilesen na yung mga gawain ng rescue natin kasi kukunti lang sila sa LIPA ang hinahandle nila 72 barangay. In that way, makakatulong kami. Ayon sa pamunuan ng Barangay Lumbang, nasa 3 hanggang 4 na aksidente ang naitatala kada araw sa bahaging ito ng Lipa Alaminos Road na kanilang nire-respondihan. Kaya para sa tricycle driver na si Gilbert, malaking tulong ang ganitong mga pagsasanay. Minsan na raw kasi siyang nakasaksi ng aksidente sa kalsada, ngunit hindi magawang tumulong dahil wala pang sapat na kaalaman. Minsan po dumarating sa point na meron kami mga kasama, pasahero na kailangan ng first aid na kahit pa paano po mababawasan yung sakit at hirap na maramdaman nila bago sila dalhin sa pinakamalapit na ospital. Itinuro rin sa mga kalahok ang mga alternatibong pamamaraan sakaling nabalian ng pasyente. Gaya na lamang ng paggamit ng mga tela na siyang maaaring gawing sling upang masuportahan ang apektadong bahagi ng katawan. May ilan na rin kagamitan ang barangay gaya ng mga stretcher at first aid kits na maaaring gamitin sa oras ng pangangailangan. Aray, napakalaking bagay. Kahit kami po may medyo kumpleto ang aming mga equipment, ay ang safety naman ng
pasyente, ayun naman ang aming inaalagaan. Umaasa ang pamunuan ng barangay na sa tulong ng pagsasanay, hindi man makadugtong ng buhay, maagapan man lang ng paunang lunas ang sakit na naramdaman. Kasama si Kel Ravaca, Binis Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, April 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Lipas City, San Jose, Padre Garcia, Alitagtag at Cuenca, Batangas na magsisimula sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout at row clearing ng mga linya. Bukas na ang pilot episode ng Game On Podcast. Yan ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Makakasama dyan sina 24 Oras Game Changer host at NCAA anchor Martin Javier, sports commentator Anton Rojas at NCAA analyst Martin Antonio. Maaasahan sa Game On ang iba't ibang pananaw sa larangan ng sports, maging ang interview sa mga atleta, coach at iba pang sports personalities. Available yan sa iba't ibang streaming platforms tulad ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din ang Game On sa Facebook page at YouTube channel ng GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paalala ng Batangas Provincial Veterinary Office na nagmumula sa mga house pet gaya ng aso at pusa ang rabies. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ingat na ingat ang pet owner na si KZ Lee na makalabas ng bakura ng mga alaga niyang aso. Sinisigurong kung igagala man, dapat kasama siya. Kumpleto raw sa bakuna kontra rabies ang alaga. Proteksyon daw para sa kanila. Para makasigurado po kami sa safe ng mga taong nakapalibot, sa tao or sa hayop po. Kasi maiwasan yung, syempre po, yung mga rabies or... Ang mga warm-blooded animal ang karaniwang nagkakaroon ng virus na rabies ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Pero primera raw na transmitter nito ang mga house pets gaya ng aso at pusa, kung saan maaaring maipasa sa mga farm animals gaya ng baka, baboy, kambing at kalabaw ang virus. Yung pagkakaroon po nila ng rabies ay kapag nakagat lamang po sila ng aso o pusa na may rabies. So hindi po sila karakaraka, meron na agad rabies. Wala raw itinuturok pangontra rabies sa mga farm animals, kaya prioridad ng opisina na mabakunahan ang mga house pets. Sa lalawigan ng Batangas, wala pa raw kasong napapaulat na nahawaan ng rabies ang isang farm animal. Marami na po talagang mga owners, particularly po itong ating mga pet owners, na nagpapabakuna na po talaga ng kanilang mga alaga, aso at pusa. And marami na rin po ang nahikayat na huwag hayaang pag-alagala yung kanilang animals. Ayon sa ProVet, sakaling maipasa ang rabies sa mga food animal, isasagawa sa mga ito ang euthanasia o mercy killing. Payo nila sa mga fur parent, bantayan ang mga house pets, bigyan ng maayos na kulungan at huwag hahayaang gumala-gala sa labas ng bahay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, matinding init pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa pag-ihip ng easterlies. Posibleng umabot ulit sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o damang init sa maraming lugar sa bansa, kabilang ang Northern at Central Luzon. Ang matataas na temperatura, posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Pero kahit mainit, maaari pa ring umulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon pero maganda pa rin sakaling magka-localized thunderstorms. Magpapatuloy rin ang malinsangang panahon sa natitirang bahagi ng bansa pero maging alerto pa rin sa posibilidad ng ulan, lalo sa hapon o gabi. Gaganap bilang ina ni Sofia Pablo si Beauty Gonzalez sa upcoming drama series na Prinsesa ng City Jail. Samantala, may pasilip si makiling star Elle Villanueva sa behind-the-scene bardagulan nila ni Myrtle Sarosa. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Looking forward ng makatrabaho ng kapuso actress sa si Beauty Gonzalez ang Sparkle Stars na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Will Ashley, Radson Flores at Lauren King sa upcoming drama series na Ang Prinsesa ng City Jail. Gaganap si Beauty bilang protective na ina ni Sofia. Kung palaban daw siya sa mga nakaraan niyang serye, kabaliktaran naman daw ito sa gagampanan niyang role ngayon na inaapi. Ipinasilip ni makiling star El Villanueva ang ginagawa niyang paghahanda bago sumalang sa bardagulan scene nila ni Myrtle Sarosa. Stretching daw muna siya bago sumalang sa mga emotional scenes. Masusi rin daw niyang pinag-aaralan ang susunod na mga eksena pagkatapos ng isa. Saad pa nito sa kanyang caption, "Time flies so fast." At ilang araw na lang daw ay matatapos na ang kanilang taping days, kaya tila nakaramdam siya ng sepangs o separation anxiety sa mga co-stars niya na pamilya na raw ang turingan. Marami pa raw mga pasabog at twist na dapat abangan sa makiling. Samantala, ang alien character ni Marian Rivera sa My Guardian Alien, ituturing ng Mami 2 ni Doy ang karakter ni Rafael Landicho. Makikilala na rin kaya siya ni Carlos sa karakter ni Gabby Concepcion. Abangan yan mamayang 8:50 PM pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alvion, Balitang Southern Tagalog. Nakatakdang tumanggap ang 21 anyos na Batanggenyo ng prestiyosong Leonardo da Vinci Award sa Milan, Italy sa April 13. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Mga obrang tumatalakay sa social issues, contemporary na binubuhay ng expressionism ang estilo sa pagguhit ng 21-year-old visual artist na si Vince Makatangay na mula sa Padre Garcia, Batangas. Ang mga piyesa niyang ito pumukaw sa atensyon ng marami sa mundo ng visual arts sa Milan, Italy. Daan para gawaran siya ng International Prize Leonardo da Vinci ng National Museum of Science and Technology. Nung nakita po ni Sir Francisco Russo, yung curator po ng National Museum of Science and Technology, yung aking mga works po sa Facebook. So, dun ko din po siya nakalala actually kasi po may mga Facebook friends din po ako ng mga awardees last year. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Vince na ang simpleng hilig sa pagpipinta noong kabataan ay guguhit ng pangalan sa ibang bansa. Some of my works are inspired by the works of Vicente Manansala, Carlos Botang, Francisco Jose Hoya, and other national artists. So I do social realism and mga contemporary art po. Dinadala po natin sa panahon ngayon yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi man naipagpatuloy ni Vince ang kursong Fine Arts sa UP Diliman, nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang full-time visual artist. Mula raw sa iba't ibang lugar ang mga kliyente niya. Handa po akong pagpatuloy itong journey ko para magkwento, para makatulong, para may buhay na mabago. Gusto ko po maging isang credible source na artist and speaker through my art. Ngayong April 13, igagawad ng prestihiyosong Art Awards kay Vince ang sculpted trophy na may mukha ni Leonardo da Vinci at katalog ng Leonardo da Vinci International Prize. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.